Isang mapagpalang umaga na naman nga sa inyo guys. So for today's video mag-update lang tayo sa mga sinasanay nating young bird. So ayan, no? 100% iwas overfly yan. Mga wala ng tape yan, no? Mga nagsironda na rin yan. So 6. So may second batch pa naman tayo, pero di ko sinasabay yung second batch dito tayo sa lilim. So hindi ko sinasabay yung second batch sa mga una, kasi mas malalakas ang loob na nito. At nakakawala na. Baka pag pumiti kahit nakatape yung mga young bird nga natin, so mas malakas pala yung loob ng mga young bird. Kahit nakatape yung mga young bird natin, biglang pumitik din. So sumunod, yun ang magiging problema nga natin. Baka malayo, hindi na makabalik. So yung tape ko kasi hindi ganun kapulido. Yung sakto makakaya pa nilang lumipad dyan sa mga matataas na bubong, pero hindi nila kayang rumonda. Kaya kung sakaling mapunta sa mataas na bubong natin at sumunod dito sa mga datihan, mahihirapan na tayo. So 6 yan, hindi ito isa. So di ko alam, or nasa baba, basta kumpleto naman yan, ano? Rumoronda na rin yan. So yung ko na lang kung may mag-overfly pa. So kung napapansin nyo, may nakaupo tayo young bird. So ganito lang naman yung ginagawa ko para hindi tayo magka-problema, kasi may time na pag nagpawala tayo ng young bird, okay na sa atin 2 araw, 3 araw. So katulad niya, nagkaroon ng problema, napilay, nasabit siya sa loob ng loft niya. So ang ginawa ko, 2 araw ko lang pinahinga, tapos ayan, pinawawalan ko na. Nakita ko hindi naman na ganong namamaga, hinahayaan ko na rin siya nakakawala. Kasi once na kahit na 2 araw, 3 araw na sa inyo sanayan, kinulong nyo manang matagal, baka pagka bigla nyo pinawalan, 1 linggo mahigit or 10 days, kasi hinintayin yung gumaling yung sugat, biglang pumitik or masabik na lumipad, pumitik ng malayo, may chance na mawala pa. So yan, kahit na matagal nga siya na kahit na may tama nga yung kalapati nga natin, na hindi natin kinulong ng matagal, para sa ganun na memorize niya pa rin or matandaan niya pa rin yung lugar na to, kasi pinawalan natin kagad siya. So nung pinawalan ko naman, sabik na sabik, rumonda rin kagad. So maganda yung pagkakaronda. Kala ko hindi na makakauwi kasi malulam din dito na medyo may maaraw. So yun lang, update lang tayo sa kalapati nga natin pinasampa, saka sa sinabi kong nawawala na naka-record sa ating ring band. So yung nawawala nga, ayun, nakauwi. So kahapon, abangan, araw ng linggo, nagulat ako. Nauna pa. May nauna ka akong kalapati, kaso nakita ko makinis. Hindi ka ako. Yung nawawala natin young bird. So yan, yung CL natin. So yun, thank you. At nakauwi. So yung 3 naman natin, nakauwi rin. Ayan, ayun yung isa. Ito yung 2. So ito, 4 na hagis na lang. I-stop na natin yan. Gagawin natin pang motivate sa 2 hen natin. Ayan. So yung 2 hen natin na to, paris na paris sa kanya. So yun lang. So ito yung second batch nga natin. At nandun yung kay Sir Hanchen, ako rin nagsasanay. Ayun yung mga second batch, hindi pa natin sinasabay. So ito, second batch din to. Pero sanay na to, pero hindi ko pa rin pinawawalan. So sinasanay ko pa na pumasok sa trapdoor. So hindi ko pa masyadong natuturuan pumasok sa trapdoor yan, kasi ilang araw pa lang din dito yan. So yun nga, bibigyan ko lang naman ng tips yung ibang newbie nga na nanonood sa atin. So mga followers na natin, mga subscriber nga natin na nanonood. So bibigyan ko kayo ng tips na sa tamang paggamit ng bawang. Kasi iba, once na napanood sa internet, ginagaya na. Pero di nila alam, mayroong proseso ng paggamit ng bawang. Matagal ko nang ginagamit yung bawang, ano. Pero siyempre minsan pagka nagkamali tayo, baka sama sa mga panlaban nga natin. Pero sa mga breeder naman kasi, madali lang naman ang paggamit ng bawang. So paliwanag ko lang sa inyo, ano. Ako matagal na rin kasi gumagamit. Sabi ko nga sa video nga na to, matagal na, simula nag-iibon ako, bawang talaga ang pinakasikreto nga dyan. Pero syempre hinihini lang kayo sa paggamit. So sa breeder ko, ayan, pasintabi sa mga kumakain nga. Kung napapansin nyo, akala nyo medyo marumi yung inuminan, pero di nyo alam, goods lang yan. Goods lang yung inuminan na yan. So bababaran ko ng bawang yan. Sa una-una hindi inom yan. Ang kagagandahan lang naman ng
ng ganyan na sistema, hindi nakakaligo yung ibon, hindi nakakainom. So iwas tayo sa mga sakit na ano, iba kasing open na inuminan, nakakaligo yung ibon, nakakainom, kaya delikado sa mga ano natin, warriors. So yan, bababad ko lang yan. So wala naman silang ibang iinuman. Kahit na ayaw nila, inumin at inumin nila yan. Yun lang yung sikreto dyan. Makakabuti naman sa kanila yan. Kaya okay lang yan. Ganun lang yung ginagawa ko dyan pagka sa breeder. Pero sa mga flyer nga naman, ibang-iba kasi yung flyer sa breeder. Yung flyer kasi once na nilagyan mo ng bawang, lalo na't hindi sana yung mga flyer mo, malaking epekto sa magiging flyer nyo yun. Lalo na kung magde-derby na tapos magbabawang pa kayo. Malaking epekto sa mga flyer nyo. Halimbawa, kung 2 times a week kayo magbababad ng bawang, isipin nyo muna, pag nagbawang kayo, hindi inom yung mga kalapati natin. Kasi hindi sanay sa bawang yan eh. Kung sanay man sa bawang yan, araw-araw nyo bang painumin ng bawang yan? Kaya talagang may schedule kayo ng pagpapainom ng bawang yan. Hindi pwedeng araw-araw. Baka makasama kasi natural antibiotic nga yung bawang. So kung nagbibigay kayo ng supplement or vitamins, so mababaliwala yung mga binibigay nyo kasi dahil sa bawang. So kailangan talaga may schedule kayo kung kailan kayo magbibigay, kung Monday, Tuesday, Wednesday. So nasa sa inyo na lang yun kung ano yung schedule na maluwag sa inyo, kung paano nyo bibigay. Pero hindi ko marerekomenda sa inyo yung basta araw-araw bawang. Tapos kung magbibigay kayo ng bawang, tingnan nyo yung kalapati nyo kung iinom, kasi once na hindi uminom yan, yun ay katatalo nyo, baka hindi magtunaw yan. Kasi sabi ko nga, kung hindi sana yung mga kalapati nga nyo na uminom ng may lasang bawang, so kahit naman siguro sa tao, pagka nilagyan mo ng oil ng bawang yung iniinom, baka hindi nyo mainom. So ganun din sa kalapati, lalo na kung nire-race nyo, sineself-toss nyo, sineself-training nyo, mid-toss, kung derby na, tingnan nyo kasi pagka ganun, umuwi yung kalapati pagod na pagod, tapos lalagyan nyo ng bawang, sasalubungan nyo ng bawang, hindi inumin ng kalapati. So malaking katalunan nyo sa pangangarera yung ganun. So kailangan talaga naka-routine yan or naka-schedule kung paano nyo gagamitin yung proseso ng bawang or yung paggamit ng bawang. So yun lang, binigyan ko lang kayo ng konting pahapyaw sa paggamit ng bawang sa mga flyer saka sa mga breeder. Sa breeder kasi kahit di sila uminom, walang problema, lalo na sa mga stockbird. Kasi sa mga breeder, di tayo gumagamit yan, mag-iitlog eh. Natural antibiotic yan, talagang negative tayo dyan. Bago isa lang ginagamit ko, pero sa mga stockbird natin na nakita nyo na unang video natin, yung sama-sama, so yun, kahit di sila uminom, mapipilitan silang uminom kasi no choice sila, nakakulong sila. Pero sa mga flyer, pag-isipan nyo muna mabuti guys bago kayo magbigay ng bawang, lalo na kung magaling naman yung ibon nyo, tapos sisingitan nyo ng napanood nyo sa YouTube, napanood nyo sa Facebook na magpainom ng ganito, okay. Pag-isipan nyo muna mabuti guys, kasi nasa alang-alang nyo yung kondisyon ng kalapati nyo. So yun, hanggang dito lang guys. Ingat kayo guys. God bless.